ay dadako tayo sa salita ng Panginoon at samahan niyo po ako sa aklat ng Colossians chapter 1. Colosas, Kabanata 1, verses 9 to 12. Colossians chapter 1, verses 9 to 12. Ito po yung ating passage. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo muli para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Colossians chapter 1, verses 9 to 12. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin at aming Diyos. Lubos po kaming nagpapasalamat sa umagang ito at minsan pa ay kami makakarinig ng iyong pong salita. Tunay Ama na ang kaligtasan ay hindi lamang ipinapatutuo namin, kundi isinasalarawan nito kung gaano po kami ka-blessed. And ang blessing na meron po kami is beyond measure, Panginoon. Kaya hawakan niyo po, O Diyos, ang aming pong mga isipan, ang aming pong mga tenga sa pakikinig ng inyong pong salita. O Diyos, hindi po kami ma-distract ng mga po pwedeng gamitin ng kaaway upang hindi kami maging attentive sa iyong pong mensahe. At ang inyong pong tagapagsalita, humingi po ko ng tawad sa akin pong mga kasalanan. At gamitin po ninyo lamang ako na tagapagsalita at itago po ninyo sa likod ng inyong pong kabanalan, Panginoon. Lahat ng ito ay hatid po lamang namin sa iyo na may pagpupulit pa sa salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Tayo pong lahat ay mga kaupo na, mga kapatid. So, bago po tayo dumako sa magiging tema po natin sa susunod na taon. So, next Sunday po kasi ay ang theme po natin is about anchored in hope. So, which talks about salvation pa rin. So, tungkol pa rin ito sa kaligtasan. At ito ho ay sa pamamagitan po ng ating pong Panginoon. So, before we proceed sa magiging tema po natin ng ating pong anniversary, so, muli po nating tingnan kung ano po ang wastong pamumuhay para sa Panginoon. So, kaya ang title po natin is A Walk That Fully Pleases God or Fully Pleases the Lord. So, that is mula po sa verse 10. So, kung makikita po natin sa verse 10, na sabi po dito is, so as to walk in a manner worthy of the Lord and fully pleasing to Him. So, hindi lang ito isang paglakad na gusto ho natin. So, pagka tayo ho ay isa ng Kristiyano, hindi ibig sabihin na ikaw pa rin ang magpapatakbo ng iyong buhay. Ikaw pa rin ang may hawak ng manibela. Ikaw pa rin ang may hawak nung ano ba tawag dun sa barko? Timon. O, yung malaking biyano. Okay? Yan. So, yung steering wheel. So, hindi tayo ang kapitan. Hindi tayo ang driver. Hindi tayo ang piloto ng ating buhay, kundi ang Panginoong Hesus na. So, meron pa akong naalala ng isang awit na si Jesus ang tsoper ng buhay ko. So, may kantahong yung ganun ng title. So, ibig sabihin, hindi na tayo ang nasusunod sa buhay na ito. Hindi na tayo ang Panginoon ng ating sarili o ng ating buhay, kundi si Kristo. Kaya nga, nung tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ano po ang sinabi natin nung tinanggap natin siya? Bilang Panginoon at ating tagapagligtas. So, hindi basta lang natin siya tinanggap
sa bahagi lang ng kanyang pagliligtas, kundi tinatanggap natin siya bilang Panginoon ng ating buhay. So mula sa pagiging Panginoon ng ating sarili, so tinatanggap natin si Kristo na siya ng Panginoon natin, na siya na ang magpapatakbo na ng buhay natin, siya na ang masusunod sa buhay natin at hindi na tayo. Amen? Amen. Kaya pagdating sa ating practical na bahagi, doon sa ating way of life o yung way of living, hindi na tayo ang masusunod. So, hindi na tayo ang magpapatakbo. Hindi tayo ang magiging standard kung ano pa ang isang ideal or exemplary na Kristiyano o ideal and exemplary na tahanan. Di ba? Kasi namulat po tayo mula po dati na hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Namulat tayo doon sa striktong pamamalakad. So, which is mabuti naman po siya. So, dahil sa pamamagitan nito, natuto tayo na maging responsableng tao, natuto tayong maging independent, di ba, sa hustong gulang. So, hindi tayo habang panahon na nakanganga tayo sa ating mga magulang, di ba? So, darating talagang panahon na tayo ay titindig sa ating sa sarili nating mga paa. So, yun yung pagtuturo na ginagawa po sa atin. Pero, pagdating sa Kristiyanong pamamaraan, so, isa lang po yun. At hindi po yun yung nag-iisang standard po pagdating sa tamang pagpapalaki o pagtataguyod po ng isang tahanan. Kundi, nakasalalay po ito sa kung papaano ho tayo sa Kanya. Kung ano yung relasyon natin sa Panginoon. Di po ba? Pakatandaan po natin yung adoption o yung pagkukupkop. Hindi po ba? So, mula sa pagiging estranghero, tayo po ay Kanyang kinupkop at lahat ng pribileyo ng pagiging isang tunay na anak ay meron na ho tayo. Sapagkat yan ho ay dahil mo sa pag-ibig ng Panginoon. So, buhat sa pag-ibig. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, kaya taglay po natin ang mga ganitong privileges. At malaya po tayong makalalapit anumang oras sa ating Ama. So, yan na po yung magiging standard po natin. Kung ano yung expression ng goodness and love na meron po ang Panginoon, yan din ang ipapakita na natin ngayon bilang isang Kristiyanong magulang sa ating pong mga anak. Okay? Kaya, pagdating sa practical na bahagi, so tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon. Kaya siya na ang Panginoon natin, siya na ang masusunod sa ating mga buhay. Kaya dito po sa aklat ng Colosas, mga kapatid, ito ho ay sulat po ni Apostol Pablo para sa isang iglesia. So ito ho ay ang iglesia ng Colosas. Naalala ko po yung book series ni Pastor Marlon dito more than a decade ago. Ang sabi nga po is, ito ho ay isang church na hindi ho iba sa mga churches na meron pa rin po ngayon. Kasi ito ho ay meron pong isang klase ng paniniwala na unti-unting gumagapang po, pumapasok sa kanilang iglesia. And that is yung paniniwala na si Kristo ho ay hindi talaga naging tao. So yung tinatawag po nating Gnosticism, isa sa Gnostic belief na tinatawag na Docetism. So, hindi siya totally or truly naging tao. Yan. So, yun po yung belief ho nila na, kumbaga, ikinakalat ho nila at unti-unti pumapasok po sa iglesia ng Colosas. Kaya, ipinabatid ho dito ni Apostol Pablo yung katunayan na si Kristo ho ay tao. Hindi lang siya Diyos, kundi siya Diyos na nagkatawang tao. Kung makakaalala po natin sa Colossians chapter 2 verse 9, ang sabi po dito is, for in Him the fullness or the whole fullness of deity dwells. Yan, in bodily form or bodily. So, in-emphasize ho yung bodily. So, yun yung katawan. Yung katawan ng Panginoon, kung saan nananahan ang kapuspusan ng Kanyang pagka-Diyos. So, yun po yung pinaka maliwanag na rebuttal ni Apostle Paul sa Docetism. Kaya,
itong iglesia ng Colossus, so kahit may threat ng heresy na nangyari po doon sa kanilang iglesia, hindi naman ho nawala sa focus ho ni Apostle Paul o sa atensyon ho ni Apostle Paul kung paano sila naging Kristiyano sa isa't isa. So, nandun yung appreciation ni Paul, yung commendation ni Paul sa mga taga-Colossus when it comes sa kanilang reception ng gospel. Kung paano nila tinanggap ang mabuting balita. Kaya, kapag natanggap na natin ang mabuting balita at paulit-ulit din natin napapakinggan ang mabuting balita, ano ho ang naidudulot nito sa atin, mga kapatid? Ano ho ang impact sa atin kapag lagi tayong nakakarinig ng gospel? Kapag Bible study, sabasama po tayo. So, hindi na yung, di ba, kasi na-experience ko po ito nung ako'y bata eh. Every time na may magpapatanggap, tumatanggap ako, kahit tumanggap na ako before. Okay? So, sabi nga, basta may nagpapatanggap, tumatanggap pa rin ako until the time na naunawaan ko talaga na kapag nandun na yung assurance of salvation, alam mo nang si Kristo ay nasa iyo ng puso, ikaw ay may buhay na walang hanggan. So, not necessarily sumunod ka sa pagtanggap. Ano ho? Pero may sense pa rin ng pagtanggap kahit alam mo na may Kristo ka na sa puso. At yung pagtanggap na yon is yung pagtanggap mo sa Kanya bilang siya'y, sabi nga, na siya ang patuloy na maging Panginoon ng iyong buhay. Okay? Yung acceptance and acknowledgement na si Kristo ang maging Panginoon mo sa bawat araw. So, ongoing. Ano ho? Kapag lagi po tayong nakakarinig ng sharing ng gospel. Okay? Kaya yun yung yun yung pong mga instances na hindi ko makakalimutan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako tumanggap sa Panginoon. May time pa ho nung ako'y bata, lumabas po ako sa bahay. Grade 4 yata ako noon. Tapos umupo ako sa humps sa gitna ng kalsada. Tapos pumikit ako at nanalangin sa Panginoon. Sa kadiliman po yun ng gabi. Ewan ko kung anong, sabi nga, kung ano yung nag-compel sa akin para gawin yon. Pero the gospel pa rin. Ano ho? Ang naalala ko pa rin yung ginawa ng Panginoon. So, hindi ko na inisip kung may dadaang sasakyan, hindi ko na inisip kung may tricycle na bubusina, o kung may, sabi nga, may manlalabas na pwedeng magparamdam. So, basta yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan. Because napakinggan ko yung gospel. So, that's how important it is. Ganon ka-importante yung may paabot natin at may parinig natin ang mabuting balita sa anumang paraan na pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Even in conversation lang. Ano ho? Kumbaga, in casual manner ng pag-uusap. So, pwede pa rin gamitin ito ng Panginoon para may share po natin ang mabuting balita. Kaya, muli, sa tuwing napapakinggan po natin ang mabuting balita, ano ho ang nagiging impact sa atin? So, ngayong ligtas na tayo, it doesn't mean na, ay, alam ko na yan. Hindi po ganun yon. Hindi ibig sabihin na pag napakinggan mo na ang gospel at alam mo nang ligtas ka na, hindi mo na kailangan marinig ulit ng gospel. Hindi mo na kailangan sumama sa Bible study. Hindi mo na kailangan umattend sa church. Mas kailangan po natin. Mas kailangan mong sumama sa gawain at pakinggan patuloy, paulit-ulit ang mabuting balita. Sapagkat sa tuwing napapakinggan po natin ang mabuting balita, hindi lamang yung kinang ng kaligtasan ang makikita ho natin, kundi yung kinang ng ganda ng buhay. Kasama ho ng ating kaligtasan. So yun po yung mas makikita pa natin every time na mapapakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Kaya mula po doon sa verse 3, ito po yung appreciation po ni Apostle Paul sa mga taga-Colossus. So we always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of the truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood
the grace of God in truth. So, mula nung mapakinggan nyo ang mabuting balita hanggang ngayon. So, kayo ay nagpupunyagi, nagpapatuloy sa inyong pananampalataya at pagmamahal sa inyong mga kapwa Kristiyano. Kaya mas mapapaibayo ho natin ang ating pagsunod sa Panginoon kapag nandun yung ating eagerness na mapakinggan pa natin muli, minsan pa, ang salita ng kaligtasan. So we share the same truth about whom we are to please in our lives through the gospel. Sa pamamagitan din po ng mabuting balita, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa kung sino ang ating bibigyan ng kaluguran sa pamamagitan ng ating buhay. Because tayo ho ay hinango ng Diyos mula sa pagbibigay lugod ng ating sarili. So, we lived a life, o sabi nga beforehand, we live a life to please ourselves, to please others, but not to please God. But now, nabaliktad ho siya. Di ba? Mula sa pagbibigay lugod ng ating sarili at ng ibang tao, tayo ngayon ay nabubuhay para sa kaluguran ng Panginoon. So to please God, who saved us from sin and death, and preserves us to walk worthy of Him. Hindi lamang sa pagliligtas natin tinanggap ang ating Panginoon, kundi pagkilala ho natin sa Kanya bilang Diyos na patuloy na nag-iingat sa atin upang makapamuhay tayo na karapat-dapat sa Kanya. Kaya yun po yung ating, kumbaga, ito yung ating gratitude sa Panginoon. Kapag tayo ho ay may pagkakataon po na magpapasalamat sa Diyos. So, lagi tayong bumalik sa gospel. Lagi tayong bumalik sa mabuting balita. The very moment na napakinggan mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi na yung taong ginamit ng Panginoon. Ay, instrumento lang siya. Kundi yung mensahe na narinig mo tungkol sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya dito po makikita natin ang importanteng katotohanan. So, ano ba ang katangian ng paglakad na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos? So, ngayon, mas nabibigyan na po tayo ng pag-asa at kaliwanagan kung paano tayo makapamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kasi ito din po ang ating hangarin nung hindi pa natin kilala ang Diyos. Di ba? Hangarin din naman natin mabigyan ng kaluguran ng Panginoon sa pamamagitan ng mabuting gawa, pero hindi naman pala ito ang paraan. Hindi pala ang pagiging palasimba o pagiging relihiyoso ang paraan para mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Sa halip, ito ay kalapastanganan sa Kanya. Pero ngayon, na tayo nakakilala na sa Panginoon, meron na tayong personal na ugnayan sa Kanya, so mas naintindihan na natin ano ang klaseng paglakad na dapat nating gawin para mabigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, siya'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. And kung papaano din ang mabuting balita ng Panginoon ay naging, kumbaga sila ho ay talagang binago ng mabuting balita. How the gospel impacted their lives sa katauhan po ng isang ministro o ng lingkod ng Diyos. Dito po sa ating passage, at ito ho ay si Epaphras. So he was a faithful, or he is a faithful minister of Christ on your behalf, and has made known to us your love in the Spirit. At ang sabi po ni Paul, our beloved fellow servant. So sa katauhan po ni Epaphras, naalala po, nakita ng mga taga-Kolosas ang kahalagahan ng pagmamahal at ng pamumuhay as a result ng mabuting balita. Kaya, in-express po ni Apostle Paul ang kanyang katuwaan at pagkamangha sa mga taga-Kolosas sa pamamagitan po ng kanyang panalangin. Every time na siya'y mananalangin, hindi nawawala ang mga taga-Kolosas sa isipan po ni Apostle Paul. Kaya, ganun din po ba ang ating prayer
Hindi lang ho tayo nakatuon sa ating sarili. Ano ho? Ang ating prayer request lang ay laging kung ano yung ating personal supplication or personal petition natin sa Panginoon. Hindi yung kahilingan naman ng church o kahilingan ng iba nating mga kapatid. So, yung scope ng prayer makikita natin sa laman po ng sulat ni Apostle Paul, at sa sulat po na ito ni Apostle Paul, makikita ho natin yung tinatawag na katangian ng lakad o pamumuhay na katanggap-tanggap sa Panginoon. So we have number 1, the prerequisite. Hindi ho tayo makakapagpatuloy sa paglakad na iyan o hindi magiging posible yung paglakad na iyan kung wala ito. Kaya ito yung tinatawag po nating prerequisite, and that is in verse 9. So muli ko po basahin. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom or spiritual wisdom and understanding. So, kung titingnan po natin mabuti yung talata, si Apostol Pablo ho ay walang humpay na nananalangin para sa kanila at humihiling, asking that you may be filled. So, ang mga taga-Kolosas ay mapuspos ng tinatawag na knowledge of His will. So, not only knowledge. Hindi lang ito simpleng kaalaman lamang. Kaya hindi ho ito tagisan ng tinatawag nating galing. Pagdating sa mga makamundong bagay. Alam mo ang tungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas. Alam mo ang tungkol sa mga nangyayari sa iba yung dagat. Alam mo ang mga nangyayari sa kalawakan. Pero ito pong sinasabi ng talata, the knowledge of His will. So, hindi po ito basta lamang kaalaman, kundi tinatawag po nating knowledge of God's will o kalooban ng Diyos. Hindi ba ga? Saka lang natin maintindihan, saka lang natin malalaman ang kalooban ng Diyos pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Pag natanggap natin, napakinggan natin ang gospel, tinanggap natin ang Panginoon, then you will understand kung ano ang kalooban sa iyo ng Panginoon. Kaya walang Kristiyano ho. There's no such Christian na hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Amen po ba? Kasi first and foremost, ang kalooban ng Diyos sa iyo, going back, kung paano Kanya nilikha, ay upang makipag-ugnayan sa Kanya at bigyan mo ng kaluguran siya. Okay? To please, to glorify Him. Yan yung talagang purpose ho ng Panginoon sa atin. Nawala lang ho yan because of sin. Pumasok ang kasalanan. So nagkaroon muli ng restoration ng ating relasyon. Ngayon, ito na yung ating gagawin. Ipiplease natin ang Panginoon sa kaparaan ng gusto niya ayon ho sa turo ng kanyang salita. Hindi ho yung kagustuhan natin. Hindi yung sa kaparaanan po natin. Kaya, filled with the knowledge of His will. So, ano yung salitang knowledge? So, yung salitang knowledge ho dito, basically, in Greek word is gnosis. But, ito ho ay hindi ho gnosis. But kung titingnan po natin in the Greek, ito ho ay meron pang preposition. Or what kind of, sabi nga, prefix. So, hindi siya preposition, although pag tinansin po siya, pwede siyang maging preposition, pero meron siyang prefix sa Greek word, and that is epi. Kaya, epignosis. So, ano yung tinatawag po nating epignosis? Epignosis is a kind of knowledge that is beyond the surface level knowledge na meron po ang bawat tao. This is a challenger deep like knowledge. So what is a challenger deep like? Ito'y sobrang lalim. At hindi ho ito basta malalim lang, kundi kalalimang buhat sa Diyos. Kaya ito yung tinatawag po nating deep and thorough knowledge. So, paano natin masasabi na yung knowledge na meron tayo is a deep and thorough knowledge? Kapag kilala mo ang Diyos. Yan po ang susi. Hanggat hindi mo kilala ang Panginoon, wala ito sa atin. Hanggat hindi ka ligtas, hindi mo siguradong ligtas ka, wala ito sa atin. Wala yung tinatawag na epignosis.
Meron ka lang gnosis. Pero wala yung epi. Ano ha? Yun po yung sinasabi dito. The knowledge of His will. So this is far beyond our impressions and feelings. Hindi po ito nasasakop ng ating damdamin o ng ating pananaw o ng ating panukat. Sapagkat ito ay buhat sa Panginoon. It is a deep and thorough knowledge of God's will. Ito ay malalim at thorough. So, pag sinabi nating thorough is talagang detalyado. Ano po? Detalyadong kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos na inihahayag sa atin ng Kanyang salita. Kaya napaka-importante ho, mga kapatid, ang palagiang pag-aaral po ng Kanyang salita. Regular. Ano po? Hindi yung di ba, may mga checklist, halimbawa, how often you read God's Word. Yan. So, halimbawa, may check na twice a day, once a day, once a week, ano pa? Once a year? Gabi naman yung pag once a year, hindi na Kristiyano yun. Ano? Sabihin, hindi rin siya every Sunday, hindi rin siya nagbubuklat, nagbabasa ng Biblia. Hindi po ba? So, paano natin evaluate? Gaano ka-regular yung ating exposure sa Word of God? So, the more, kumbaga, frequent, kung mas frequent tayo sa Word of God, na in-expose natin yung sarili natin sa Word of God, mas nakikita natin ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi tayo magtatanong sa Panginoon, bakit? Sa atin may problema. Kasi hindi natin lubos na unawaan ng Kanyang salita. Kulang ang ating panahon sa Kanyang salita. Kaya sabi po dito is, the knowledge of God's will revealed in His Word. And, as we continue, in all spiritual wisdom and understanding. So, the first subpoint natin, filled with the knowledge of His will in all wisdom. So, ano naman yung salitang wisdom? Ano naman yung karunungan na sinasabi po dito? So, that's from the Greek word Sophia. And this is the distinguishing feature, brothers and sisters, the word spiritual. Kaya hindi ito basta karunungan lang na kayang i-accumulate ng tao, kaalaman, na kayang i-accumulate ng tao, tapos natawaging genius or brilliant na tao, mataas ang IQ. Ano po? So, hindi ho yan. Kasi ang sabi mo dito is, this is a deep and thorough knowledge and spiritual. Kaya ang sabi po, spiritual wisdom. So, this is not earthly, nor a human kind of knowledge. Kagaya po nung isang sikat na taong matalino na nabuhay po nung unang panahon, naabutan ko pa ho ito. Si Ernie Baron. Sabi niya, dun sa kanyang palabas, kung walang knowledge, walang power. Yan. So, may mga hindi na ako kilala dito si Ernie Baron eh. So, si Ernie Baron ay matalinong tao nung mga 90s. So, nakilala siya sa isang produkto. Yan. So, nag-endorse pa siya ng isang produkto na ginagamit ho sa TV. Ano yan? Antena. Okay? So, sabi niya, walang knowledge, walang power. Pero sa isang taong may knowledge patungkol sa mga bagay na makamundo, wala pa rin itong power sa kanya. Sapagkat ang kapangyarihan ho ay sa Panginoon lamang. At ang karunungan o kalaman na kailangan ng tao upang magkaroon siya nito ay karunungan mula sa Panginoon. Kaya yung salitang wisdom, mga kapatid, so that's from the word Sophia, it is the ability to accumulate and organize principles from Scripture. Kakayanan na kumuha o mag-accumulate at mag-organisa ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. O kakamada o pagsasalansan ng mga prinsipyo o katotohanan mula sa salita ng Diyos. So yan ay buhat sa Panginoon at yan ay meron sa atin, mga kapatid. Kaya pag binasa ho natin ang salita ng Panginoon,
mayroon talagang liwanag na ipinaparating sa atin ang salita ng Panginoon. Hindi yung parang basa at ang pagkakaintindi lang natin is only historical, o di kaya ay cultural. Kundi talagang meron tong depth, meron itong lalim, na buhat po sa Panginoon. So, that is the word wisdom, the ability to accumulate and organize principles from Scripture. Maganda ho yung meron tayong, sa magandang practice natin dyan is journaling. So, pagka tayo nagbabasa ng Biblia, meron tayong journal or notebook na kung saan sinusulat natin yung binasa natin, kung ano yung naging observation natin, kung ano yung key verse doon sa ating binasa, kung anong application, at kung ano yung ating ipapadalangin sa Panginoon in light ng ating binasa. Maganda po sa mga kapatid. Okay? So, ang sabi dito, accumulation and organization. Ano po? And it is distinct from every person's ability to accumulate facts. This is not about knowledge, which is an accumulation of mga facts. This is about accumulation of the truth mula sa salita ng Panginoon and ability to organize. Kaya hiling ka sa Panginoon, wisdom. Panginoon, tulungan mo po ako na maisaayos ko ang aking buhay ayon po sa aking nabasa mula sa iyong salita. Mailapat kong maayos sa aking buhay ang iyong sinabi sa akin. So, yun po yung sinasabi ko dito, that wisdom. It applies sa lahat ng mga Kristiyano. Next is, in all understanding. So, the will of God, in all wisdom, it is the will of God para sa lahat na tayo ho ay palagiyang manatili sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pagbabasa, pag-aaral ng Kanyang salita. And understanding. So the word understanding is from the word sunesis, the application of those principles. So magkasama ho yung wisdom and understanding. Hindi ho pwedeng wisdom lang, accumulation lang, walang application. Kaya sabi dito is all wisdom, spiritual wisdom, and understanding. So application. Okay? Ano po ang sabi sa Proverbs 1, verse 7? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano mo may a-apply ang iyong nabasa sa salita ng Panginoon kung mismong ikaw wala kang fear of the Lord? You do not know how to kumbaga, paano ka matakot sa Panginoon? Anong kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon? That is the beginning of wisdom. And, ang karugtong po ng 1:7, fools despise wisdom and instruction. So, ang mangmang, wala siyang concern sa itinuturo ng salita ng Panginoon. Kinamumuhian niya ang karunungan at ang pagtuturo ng Diyos. So, alin ho tayo? Saan ho tayo dun sa dalawa? Tayo ba ay nasa panig ng pagkatakot sa Diyos o tayo ay nasa panig ng pagkamuhi sa karunungan ng Diyos? Wala tayong dependence sa Panginoon. Okay? A deep and thorough knowledge is required for a worthy walk. Ang malalim na kaalaman, itong tinatawag nating epignosis, is required for a worthy walk. Ito ang kinakailangan upang ang ating paglakad ay maging karapat-dapat sa Diyos o kalugod-lugod sa Diyos. And it comes only through the gospel. Mangyayari lang yan kapag napakinggan natin at tinanggap natin ang mabuting balita. Di po ba yung ating pinaka-verse sa iglesyang ito? Ano po? Faith comes by hearing, hearing by the word of God. Kailangan may preacher. Kailangan may evangelist. Kailangan may speaker. Ano po? Para maipaabot ang gospel, ang mabuting balita.
Kaya in-appreciate natin ang mga taong ginamit ng Panginoon para makarinig tayo ng gospel. Pero hindi ho doon nagtatapos. Ano ho? Sapagkat ang sabi dito, sa pakikinig natin ng mabuting balita, ang hamon ay pamumuhay ayon sa mabuting balita. Ang hamon po ay pamumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Fully pleasing to God, ayon po sa ating passage. Kaya, having this deep and thorough knowledge, how is your walk with the Lord? Kumusta na ang ating paglakad ngayon sa Panginoon? Kumusta na ang ating devotion sa Panginoon? How intimate is your relationship with the Lord? How close? Gaano tayo kalapit sa Diyos? Sa atin, para sa atin, gaano siya kalapit sa atin? Kasi pag ang pakiramdam natin malayo siya, hindi ho ang Diyos ang malayo. Tayo ang malayo sa Panginoon. Okay? Yun po yung problema. Kapag ang isip natin, parang ang layo na ng Panginoon sa akin kasi ang dami kong pinagdadaanan. Ang dami kong pagsubok. Tapos ganito pa, nagsabay-sabay. Basta, sabi nga ganon. Tapos ang pakiramdam mo, wala ang Panginoon. Parang pinabayaan na ako ng Panginoon. Inabandon na ako na ng Panginoon. Kawawa naman ako. Self-pity. But the truth is, ikaw ang malayo sa Kanya. At kailangan nating lumapit sa Panginoon. Provided na ho ng Diyos. Para makalapit tayo sa Kanya. Ang Kanyang salita. Amen? Amen. So, again, how is your walk with the Lord? Since you have this deep and thorough knowledge. Okay? Wala akong Kristiyano ang kanyang kaalaman lang patungkol sa Diyos katulad nung siya hindi pa mananampalataya. Tayo ho'y umuunlad sa ating pagkakilala sa Panginoon. At nakasalalay ho ang ating pag-unlad sa ating pagkakilala sa Panginoon. Kung gaano ho tayo ka-eager na patuloy na makipag-ugnayan sa Kanya, makipag-liig sa Kanya, sa Kanyang presensya. Okay? That is number one, the prerequisite. The prerequisite is to be filled with the knowledge of His will, which is a deep and thorough knowledge. Karunungang hindi natin makikita sa anumang panig ng mundo, yan ho ay mangyayari lamang at mapapasa atin lamang kung tayo ho ay isang ganap na ligtas. Okay? Next, the practices of that walk. Verse 10. Mapapansin po natin yung progression po nung sinabi ni Apostle Paul. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Upang makalakad tayo, sabi dyan, so as to walk in a manner worthy of the Lord. Hindi magiging worthy of God ang ating paglakad o ang ating pamumuhay kung wala nga po nung tinatawag na epignosis. Okay? And especially po, kung wala po tayong katiyakan ng kaligtasan. And fully pleasing. Hindi lang basta karapat-dapat, kundi kalugod-lugod o ganap na kalugod-lugod sa Kanya. At, ang sabi po dyan, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. So, secondly, we have the practices. Paano natin maipapakita yung paglakad na yan para matawag na worthy and pleasing to God yung ating buhay. First, it characterizes productivity. Masasabi ba nating produktibo o nagbubunga ang buhay natin bilang Kristiyano? Kasi ang sabi dyan, bearing fruit in every good work. And this fruit is not simply yung halimbawa, pag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, ano yung magiging kumbaga, return sa iyo. Siyempre, magpapasalamat sa iyo,
gagaan ang iyong pakiramdam. Kasi nagpasalamat sa iyo yung taong tinulungan mo. Hindi ho yun yung fruit dito. Kasi itong fruit na ito is spiritual. Okay? Spiritual wisdom, understanding. That's the prerequisite. Then, the practice, sabi nga, kung anong bunga ng iyong gagawin, dahil sa iyong pagkakilala sa Panginoon, spiritual din. Ito'y bungang spiritual. At ano po yung tinatawag nating spiritual fruit? So we have yung tinatawag na fruit of righteousness. Hindi po ba? Kung maalala po natin yung dulot ng kapayapaan in James chapter 3. Tingnan nga po natin. James chapter 3 verse 18. Ang sabi po dyan, and a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. So may pag-aani ng katuwiran sa mga taong hatid ay kapayapaan. Kasi ang context dito is about heavenly wisdom. At ang isang katangian po ng taong nagtataglay ng karunungang panlangit ay ang pagiging tagapagpatupad ng kapayapaan o peacemaker. At yan ay katangian ng isang taong nabubuhay sa katuwiran ng Panginoon. Kaya, yung tinatawag nating spiritual fruit is the fruit of righteousness. And the other one is what? Galatians 5. What is that? The fruit of the Spirit. Okay? Kaya, it characterizes productivity. Produktibo na ba tayo sa ating mabubuting gawa? At yung sinasabi po dito mabubuting gawa is kung paano tayo as a Christian sa ating kapwa. Di ba? Yung pag-ibig, yung patience, yung kagalakan, kapayapaan, yung ating kahinahunan, yung ating kabaitan, yung ating pagpipigil sa sarili. So, nagiging productive ba tayo sa lahat ng ito? Di ba? Nako, talagang balaraw ito sa atin, balaraw ito kasi sabi nga umpisa pa lang ng araw we lose our patience agad. Nandun agad yung impatience natin. Okay? Nawawala din yung joy ng ating paglilingkod sa Diyos. Kasi nag-umpisa sa mali. Wala tayong oras sa Panginoon. Kaya hindi tayo prepared sa maghapon. So yun po yung tinatawag nating God-pleasing walk. It characterizes productivity. So ito po ay connected po dun sa verse 6. So ang sabi po dun sa verse 6, the gospel which has come to you, as indeed in the whole world, it is bearing fruit. Diba? It is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. So, the gospel, sabi nga, bears fruit. Hindi ho pwedeng ang mabuting balita na tinanggap natin ay walang magiging bunga sa atin. Wala tayong masasabing may nagbago. Sabi nga, o may nangyaring, walang nagbago rather. Walang impact. Para ho bang prutas na kilalang bilang matamis na prutas ay matabang? Tasteless. Di ba? So hindi siya ganun. Talagang siya bilang identified na isang prutas na matamis, pag kinagat ng tao, ay totoo nga, ang pagkatamis nga. Yan. So maniniwala sila na totoo ang iyong sinishare sa kanila. O yan, tikman mo yan. Yan ay galing pang Davao. Suha, for example, galing Davao, matamis yan, tikman mo. Nako, hindi pala galing sa Davao. Sinabi lang galing Davao. Mukha lang galing Davao. May naka-sticker pa. Ay hindi pala matamis. So hindi totoo. Hindi totoo yung ating sinasabing matamis ang suha na galing sa Davao. Okay?
So, paano yun? Pagka sinabi natin, ito ang gospel. O, pero kilala ka nung tao, di ba? Na kabaligtaran ng iyong sinishare, ang iyong buhay. So, ganun po, makikita natin. So, it characterizes productivity. So, from epignosis comes a life that bears spiritual fruit and identifies it as the fruit of the Spirit and also actions that could lead people to Christ. So, anumang galaw na po pwede nating gawin upang ang tao ho o ang mga tao po ay madala natin papunta sa Panginoon. Any action. Okay? Yun yung tinatawag nating spiritual fruit. Ano po? Ito yung bungang espiritual na dulot ng ating gospel. And, verse 10 pa rin, makikita po natin. So ano po sabi dito? Bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Increasing. So, mataas ho ang antas ng ating pagkakilala sa Diyos. Okay? Hindi ho yung stagnant yung ating knowledge about God. Kaya ang ating ikalawa ho, activity. So may aktibidad na nangyayari sa atin bilang isang mananampalataya. Hindi lang basta tayo nakaupo, hindi lang basta tayo nakikinig. Okay? Because kapag mas maraming aktibidad ho, mas mapapaunlad ho natin ang ating buhay espiritual. Kapag wala lang, ang katawan natin ay parang upuan lang. Kung hindi pa pagagalawin, ay hindi siya gagalaw. Di ba? So, hindi ko ganun ang design ng Panginoon sa atin. Ang design ng Panginoon sa kanyang pag-reveal ng kanyang salita is in order for us to grow. Amen? Amen. Tayo ba'y lumalago, mga kapatid? At ano ba ang lumalago? Ano ba ang lumalago? Buhay o patay? Eh, di buhay ho, of course. Ano? Kung walang paglago, ibig sabihin hindi ho buhay. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo, talagang confident ka na ikaw ay lumalago sa biyaya ng Panginoon, it's because ikaw ay buhay. What I'm talking is your spiritual. Ano po? Spiritual life. Okay? So, increasing in the knowledge of God. So, knowledge of God does not stagnate. Hindi ho ito stagnant. Wala akong karunungan ng nabuhat sa Diyos na tinuturuan tayong maging stagnant. Walang paggalaw. Hindi mo ba pag ang tubig na stagnant, pag tumagal ho, nagkakaroon na siya ng nilalamok, nangangamoy. Pagka nasa Maynila ka, kita mo yung ilog, walang stagnant. Kasi punong-puno ng ng basura. Napakasamang amoy, po. So, ganun din yung epekto ho sa atin kung walang pagdaloy, kung walang aktibidad sa ating spiritual na buhay. Kaya, sabi dito, it overflows with obedience, devotion, and affection for others. Kaya, ganun na lang ang tuwa ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas because of their faith and because of their love. So, may aktibidad. At dahil doon, yung kanilang karunungan, kaalaman sa Diyos, it increases. Tumataas. Okay? At ayan ang tinatawag po nating spiritual growth. At yung pace ng ating spiritual growth ay nakadepende kung gaano ho tayo ka-obedient, devoted, and affectionate. Amen? Amen. Kaya kung sabi nga, patapos na ang 2025, tapos papasok na ang taong 2026, hindi pa rin ako ganun ka-affectionate sa aking kapwa. Hindi pa rin ako ganun ka-obedient sa Diyos, sa Panginoon. Devoted sa Panginoon. So,
Huwag mo nang hintayin ng 2026. Kasi hindi natin alam kung maabot pa tayo 2026 eh. Hindi ba? Hindi natin alam eh. Kahit ilang buwan na lang, 2 months na lang. Huwag nating pagmalaki na aabutin natin yan. Okay? So, from epignosis comes the knowledge of God that leads us to a life driven by a purpose. So, mas nakikita natin yung talagang purpose ng buhay. Through the epignosis. And that is to please God. Bigyan natin ng lugod ang Diyos. Kaya nga, worship is for God's glory. To please the Lord. Okay? This is for God's pleasure, hindi po para sa pleasure ho ng bawat isa. Tayo ay instrumento para ho sa Panginoon, sa Kanyang kaluguran. So, how productive and active is your walk with the Lord? Sa ngayon. Gaano ho kaproduktibo at aktibo ang ating paglakad ngayon sa Panginoon? Because it says, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. There must be increase, even though there's no salary increase. Amen. Okay? May increase pa rin, sa ating pagkakilala sa Panginoon. Kahit wala hong increase na nangyayari sa ating kita, walang increase na nangyayari sa ating buhay, pagdating sa ating pangangailangan, talagang halos lahat ho ay dumaraing dahil sa krisis. Pero ito'y ginagamit ng Diyos to increase our knowledge of Him, to please Him, to fortify our faith. Palalimin ho ang ating pananampalataya. Okay? Kaya, ito po ang sinabi po ng salita ng Panginoon. Ang iyong bang paglakad ngayon sa Panginoon ay naglilid sa mga tao para purihin siya? Does it make people to praise God? Isa din ho yan. Do you grieve for your wrong actions and motives? Nagdadalamhati ka ba sa iyong mga maling ginawa at sa iyong mga maling motibo? Meron pa rin bang init sa iyong puso? Is there warmth in your heart to know more of God and obey Him? May init pa rin ba sa iyong puso na kilalanin mo pa ang Diyos at sundin siya sa iyong buhay? And these characterize a walk that fully pleases God. Okay? So, first to ho yan. Mayroon pa ho tayong number 3, pero next na po ito. After po ng ating anniversary, the profession of that walk. So, the profession or the testimony of that walk. Sa paglakad natin, ano yung ating testimonya? Makikita ho natin yan in verses 11 and 12 sa susunod po na pagkakataon. Kasi anniversary po natin next Sunday, sa susunod po. Biyaya po ng Panginoon. So, again, ang hamon po sa atin, lumakad po tayo consistent sa sinabi po ng salita ng Panginoon, which is a walk that fully pleases the Lord. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan na inyo pong hatid sa amin upang kami makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. With the power that comes from you and wisdom that comes from you as well, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapugihan.